Ito. Ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan, mga ka-GP Natics. Cheese Escudero. Maaari nga bang or posible nga bang palitan mga kababayan ng susunod or sabihin po natin ng bagong pasok sa 20th Congress na itong si Tito Soto? Mga kababayan, yan po ang pag-usapan natin at yan ang pakinggan natin kasi ngayon ay nagkakaroon na daw po ata mga kababayan ng bilangan or ng pagkampi-kampihan sa mga senador kung sino talaga ang gusto nilang paupuin bilang Senate President. Mhm. Naku po, ang bagal talaga. Bagay isa na lang to eh. Lowbat na? Mentos muna! Maugong ang tapatang Escudero at Soto sa pagka-Senate President. Sino kaya ang lamado sa dalawa? Live mula sa TV5 Media Center pa rin, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano ba ang usap-usapan at sino ang may numero sa dalawa? Jiggy, halos isang buwan pa bago magbukas o formal na magbukas ang 20th Congress. Sa ngayon, wala pang eksaktong numero ilan ba ang sumusuporta kay Senate President Cheese Escudero at sa posibleng mag-challenge sa kanya na si Senator Tito Soto. Pero nakausap natin si Senator Joel Villanueva at Senator Alan Peter Cayetano, pareha silang sinasabi kung ngayon ang botohan para sa pagiging Senate President, panalo na si Senator Cheese Escudero. Ibig sabihin, mananatili siyang leader ng Senado. Ayon sa dalawang senador na nakausap natin, more than 13 or more than majority of the senators daw ang sumusuporta sa ngayon kay Senate President Escudero. Nalaman daw yan ni Senator Joel Villanueva dahil sa kanyang pakikipag-usap sa mayorya ng mga senador sa nakaraang 3 linggo. Bagamat sabi niya hindi raw siya ang nanligaw, hindi siya ang nag-gather ng votes for Senate President Escudero. Pero nandyan din naman yung posibilidad na mabago pa yan. Kumbaga, Jiggy, hindi pa yan yung final answer. Marami pang pwedeng mangyari sa 4 na linggo mula ngayon hanggang sa July 28 sa pagbubukas ng 20th Congress. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Joel Villanueva. Pakinggan natin, Jiggy. Kung ngayon nga po ang botohan, si Senate President Cheese Escudero will be retained as our Senate President. Maraming akong nakausap din na senador, and just like the majority of the members of the incoming 20th Congress, I am also in support of the current Senate President. Oh, mga kababayan. Baka naman na dahil ang nangyayari dyan may kanya-kanya kayong vested interest. Kaya ang gusto nyong manatiling Senate President itong si Cheese Escudero. Pero sabi naman nila mga kababayan, maaring mangyari. Depende na lang siguro kung ano yung sitwasyon Kasi kung ako mga kababayan na masusunod, tayo, talagang I'll go for Tito Soto. Alam naman natin na talagang napakabalanse at talagang mga kababayan, tumitingin ito base sa konstitusyon. Hindi dahil doon po sa tinatawag natin pong pagbabayad po ng utang na loob. Diba? Nakikita natin na itong ginagawa ni Escudero na pag-dribble-dribble dyan po sa impeachment trial ni Sara Duterte, nakita natin na ang Senado parang walang pupuntahan Nakita natin na parang ang Senado ngayon, mga kababayan, natampulan na po ng kritisismo ng mga tao sapagkat hindi na nito napapakita ang check and balance. Naipapakita na lamang dito or naipoportray na lang nila mga kababayan ay yung pagiging bias sa kanilang mga padrino. Doon sa kanilang mga taong parang pinagsisilbihan, hindi na po para sa bayan, kundi para sa mga iilang tao lamang na napapakinabangan. 'Di ba? Kumbaga para sa atin, dati ang Senado, konstitusyon yan or sabihin natin, isang body na talagang tinitingala ng lahat. 'Di ba? Pero ngayon, wala na mga kababayan. Yung respeto, parang di respeto Hindi na pwedeng respetuhin. Diba? Oh. Dahil nga, kumbaga para sa atin, nakikita natin na
wala na, hindi na nila tinitingnan ng taong bayan. Hindi na nila tinitingnan kung ano nakasulat sa batas. Hindi na nila tinitingnan kung meron mang dapat tingnan, kagaya po ng mga papel, dokumento, na dapat pakinggan muna, i-trial si Sara, saka mag-decide. Ang ginagawa nilang shortcut para pigilan. Ano ba talagang tinatago ninyo? 'Di ba? Bibilangin natin, ilan na lang po yung makikita natin na talagang parang masasabi mo, nandun na nga lang sa 5. 'Di ba? Nandun na lang sa 5 senador. Yung nagsasabi, i-trial natin to, idiretso natin to, kailangan makita ng taong bayan kung ano man yan. Whether, kung ang outcome is to convict or acquitted itong si Sara Duterte. Pero hindi na po natin nakikita yon. Kaya nakakasama ng loob, mga ka-GP Natics, dahil biruin mo ang mga nakaupo dyan, kagaya ni Senator Robin Padilla, na walang ginawa kung hindi magmukbang. Diba? Sabi ni Jesus sa Bayobo, mga magagaling sila, dapat wag na silang magpa-election ulit ng Senado, sila na lang. Magaling po ba sila? I doubt na sila ay magaling, mga kababayan, ha? Dapat nga po siguro, Jesus sa Bayobo, siguro dapat hindi po ituloy na yung Senado, dapat i-demolish na yan, or i-abolish na yan. 'Di ba? Sapagkat, mga kababayan, ano pa ang magagawa ng mga taong ito kung sila po ay titingin doon sa mga padrinos nila? Kung sila po ay titingin base doon sa kanilang bugso ng damdamin, dahil ito ay kakampi nila, dahil ito ay kasama nila. Sino pa po ang papanagutin natin? Sino pa po ang mga impeachable official na mapapanagot ng Senado kung halimbawa po magpatuloy ang ganitong sitwasyon? So sasabihin lang ng impeachable official, okay lang yan. Magnakaw tayo na magnakaw. Total, kaalyado naman natin ang mga nasa Senado, hindi tayo may impeach. Naalala nyo po yung isang kababayan natin na pinagmumura po si Chis Escudero. Sabi niya, PI ka Escudero, kayong mga senador, ituloy nyo na yan, huwag na kayong mahiya. Diba? Ituloy nyo na yan. Ituloy nyo na ang pagnanakaw. Wala nang maniningil sa inyo. Ituloy nyo yan, huwag kayong mag-alala. Magbabayad pa rin kami ng magbabayad ng mga buwis namin, pero nakawin nyo ng nakawin. Total, ayaw nyo naman na panagutin ang mga tao or yung mga opisyal na nagkakasala. So, baliwala na yan. Kaya ituloy nyo na yan, huwag na kayong mahiya. Ang kakapal na mukha nyo, nakawin nyo na lahat. Di ba sabi nung kababayan natin? Mga ka-GP Natics? Nakikita po natin na talagang wala na. Okay na sa kanila. Okay na lang sa kanila na dahil daw, hindi, wala namang gagawing maganda ang impeachment trial ni Sara. Magkakawatak-watak lang tayo, hindi magkakasundo. Wala naman mangyayari dyan. Walang mangyayari kung hindi nyo aaksyonan. Pero may mangyayari dyan pag inaksyonan ninyo at napanagot natin, naging accountable yung impeachable official na yan. Mga ka-GP Natics, matatakot ang mga politiko na magnakaw sa gobyerno dahil alam nila, in an event, di ba? Pwede silang makulong, pwede silang makasuhan, at pwede silang matanggal sa pwesto. Pero kung ito-tolerate natin yan, sasabihin natin, wala naman tayong mapapala, magkakagulo lang tayo. Mga ka-GP Natics, parang sinabi mo na okay na legal nang magnakaw. Diba? Pag tinolerate mo, parang sinabi mo, legal na kayong magnakaw. Huwag nyo nang tantanan, dire-diretsoin nyo na, huwag na kayong mahiya. Halak ka. Diba? Ma'am, salamat, Ma'am Nadette Aborque, ha, sa pag-renew ng membership. Maraming salamat po. Sabi ni Loida Arnado, next election dapat pumili ng mga magagaling na senador. Huwag maglagay
ng bobong senador. Ang problema mga kababayan, 'di ba? Ano pong gagawin natin? Kasi ang tumatakbo minsan puro bopols. Oh, wala ka ng ibang pagpilian. 'Di ba? Kaya napipilitan yung iba. Kahit ayaw natin, mananalo pa rin yung bobo. Oh, kasi puro bobo na lang yung tumakbo eh. Hindi man tayo bumoto, ayaw natin. Sabi natin, bobo yung mga tumatakbo. Bakit ka pa boboto? Eh may boboto pa rin na ibang mga kababayan natin. O pag sumapat yung bilang, di sila pa rin ang mananalo. Di ba? Yun ang problema natin. Sabi ni Neutral ako, okay si Tito Sen. Dahil dati na yung SP ng Senado, gamay na ang posisyon na yan. Ako nga agree ako na si Tito Sen ang umupo dito. Hindi kagaya nitong mga bastos, 'di ba? Itong mga taong ito na wala ng paggalang ata na tinitwist na nila yung batas para sa kanilang sariling interes at sa interes ng kanilang puon. Sabi ni Irene na Balayas. Tama ba? Tama ang komentaryo mo. Ituloy na nilang magnakaw kasi ayaw na nilang i-trial ang mga korap. Totoo, di ba? Salamat po. Nag-agree kayo. Kaya nga inagrihan ko rin yung isang kababayan natin na nagsabi dyan eh. Kung ayaw nyong i-trial si Sarah, gawin nyo ng legal ang pagnanakaw. Huwag na kayong mahiya. Diba? Parang yun naman ang gusto nyong sabihin eh. Para saan pa mag-trial? 'Di ba? Ang trial ng impeachment ay para maging accountable ang impeachable official. Now, dahil ayaw nyong i-trial, therefore, we conclude na gusto nyo nang maging legal ang pagnanakaw. Alright, so ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang po. At magkita-kita tayo mamayang mga 7:30 po ng gabi. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan.